Angelica Yulo, super flex kay Eldrew matapos mag-uwi ng 8 gold medals from Hong Kong. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Proud na proud si Angelica Yulo sa kanyang anak na si Eldrew matapos mag-compete sa Hong Kong kamakailan lang. Paano ba naman kasi humakot ito ng gintong medalya sa Chu Wai Chung Cup bilang isa sa mga kupunan na ipinaglalaban ng Pilipinas sa Men's Artistic Gymnastics. Sa Facebook masayang ibinandera ni Angelica ang poster ni Eldrew na may hawak na 2 tropeyo at ilang nakasabit na medalya sa kanyang liig. Caption niya riyan, "Prayers granted, medal sweep. Way to go." Kalakip din yan ang hashtag na Yulo sibling, Team Yulo at 2 at Big the Glory. Wala pang isang araw ang post ni Angelica, umani na ito ng 12,000 likes at mahigit 2,500 comments. Makikita naman sa FB page ng Gymnastic Associations of the Philippines na si Eldrew ang nangunguna na may pinakamaraming panalo para sa Pilipinas. 7 gintong medalya ang iuuwi niya matapos mag-uwi sa mga kategoryang individual all-around, floor exercise, vault, parallel bars, horizontal bar, pommel horse, at steel rings. Our men's artistic gymnastic team defied all limits and garnered a total of 14 golds, 6 silvers, and 5 bronzes in the Chu Wai Chung Cup 2024. Wake up as a post. Kung matatandaan noong nakarang buwan lamang ng huling mag-compete si Eldrew sa larangan ng gymnastics sa 3rd GRC Artistic Gymnastics Stars Championships 2024 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Ang napanalunan niya ay 4 na gintong medalya mula sa individual all-around, floor exercise, steel rings at vault categories. 2 silver medal naman ang kanyang nakuha mula sa parallel bars at team category. At sa kabilang banda, CEO of Milo has spoken out on removing Carlos Yulo from Milo. Nagsalita na ang CEO ng brand ng Milo tungkol sa desisyon nilang tanggalin si Carlos Yulo bilang brand ambassador. Ayon sa kanya, hindi lamang nakasalalay sa mga medalya o malalaking halaga ng pera ang tunay na tagumpay, kundi sa mga pagpapahalaga tulad ng pagpapatawad, utang na loob at pagiging makatao. Ang pagtanggal kay Carlos Yulo sa kanyang posisyon bilang ambassador ng Milo ay hindi simpleng issue ng pera o sa mga premyo na nakuha niya mula sa kanyang mga nagawa sa gymnastics. Sa halip, ito ay naglalaman ng mas malalim na mensahe na may kinalaman sa karakter at reputasyon ng isang tao. Ang Milo na kilalang brand ng inuman sa kadalasang kinukonsumo ng mga tao tuwing umaga ay opisyal nang hindi nag-renew ng kontrata kay Carlos Yulo, ang 2 beses na gold medalist sa Olympics sa larangan ng gymnastics. Ang kanyang posisyon bilang ambassador ng brand ay pinalitan ni EJ Obiena na kilala sa kanyang pagiging family-oriented at gentleman. Bagamat hindi pa nakakapag-uwi ng medalya si EJ Obiena sa Olympics, mayroon naman siyang solidong pundasyon ng pamilya at isang magandang relasyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang katangian na ito ang naging dahilan upang siya ay piliin bilang bagong mukha ng Milo sa mundo ng sports at marketing. Mahalaga ang pagkakaroon ng magandang reputasyon at ito ang tila naging dahilan ng kanilang desisyon. Naging usap-usapan ang pagtanggal kay Carlos sa kanyang posisyon, lalo na sa mga konteksto ng mga issue na kinasasangkulan niya sa kanyang pamilya. Ang mga nakaraang pahayag ni Carlos tungkol sa mga kontrobersya na nag-uudyok sa kanyang mga magulang ay nagbigay ng negatibong impresyon sa publiko sa kabila ng kanyang mga tagumpay. Ang mga problemang ito ay nagdulot ng pagdududa sa kanyang kredibilidad bilang isang ambasador ng isang kilalang brand. Samantala si EJ Obiena ay nagpakita ng magandang asal at relasyon sa kanyang pamilya na siyang hinahanap ng brand ng Milo. Ang kanilang pagpili kay EJ ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga katangian, hindi lamang nakasalalay sa mga medalya, kundi pati na rin sa magandang ugnayan sa pamilya at sa komunidad. Sa huli, ang desisyong ito ng Milo ay nagpapahiwatig ng hindi lamang ang mga nagawa sa sports ang mga mahalaga, kundi pati na rin ang mga personal na katangian ng isang atleta. Ang pagpili kay EJ Obiena bilang ambassador ay isang hakbang patungo sa pagpopromote ng mas positibong imahen sa publiko na nagbibigay diin sa mga halagang mahalaga sa pamilya at sa lipunan. Ang mga pangyayaring ito ay nagtuturo sa mga atleta na ang kanilang reputasyon at karakter ay isang halaga ng kanilang mga nagawa sa larangan ng sports. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy ang laban para sa mga atleta tulad ni EJ na nagpapakita ng magandang asal at pagmamahal sa pamilya. Sa huli, ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa mga medalya kundi sa kabutihan ng puso at isipan. At sa kabilang balita naman, Manny Pacquiao, pinanatan si Carlos Yulo sa pagiging bastos nito sa magulang.
Sa gitna ng kasikatan ni Carlos Yulo bilang isa sa mga pinakamahusay na gymnast ng Pilipinas, isang kontrobersyal na isyu ang sumiklab kamakailan na nagbunsod ng negatibong reaksyon mula sa kapwa-atleta at senador na si Manny Pacquiao. Isang umano'y audio recording ang kumalat kung saan sinasabing pinapahiya ni Yulo ang kanyang ina na si Angelica Yulo. Ang nasabing audio ay mabilis na trending at umani ng iba't ibang opinyon mula sa netizens. Ayon sa mga ulat, ang nasabing audio recording ay nagpapakita ng di umano'y pagtatalo sa pagitan ni Carlos Yulo at ng kanyang ina. Maririnig dito ang tila pagtaas ng boses ni Yulo at tila kawalan ng respeto sa kanyang magulang na agad namang umani ng batikos mula sa publiko. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa inaasahang ehemplo ng isang pambansang atleta. Lalo na si Yulo ay kilala hindi lamang sa kanyang gali sa gymnastics kundi pati na rin bilang isang role model para sa mga kabataan. Isa sa mga prominenteng personalidad na nagbigay ng reaksyon ay si Manny Pacquiao, kilala bilang isang mapagmahal na anak at respetadong leader. Si Pacquiao ay hindi nagdadalawang isip na ibahagi ang kanyang opinyon hinggil sa issue. Sa isang panayam binanata ni Pacquiao si Yulo, sinasabing ang pagiging isang mahusay na atleta ay dapat sinasabayan ng magandang asal, lalo na sa pakikitungo sa mga magulang. Ayon kay Pacquiao, walang halaga ang tagumpay kung wala kang respeto sa iyong magulang. Ang tagumpay na walang puso ay walang silbi. Samantala ang kampo ni Yulo ay nananatiling tahimik sa isyong ito. Wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng gymnast at kung tunay ngang siya ang nasa likod ng controversial na audio recording. Gayunpaman, maraming taga-suporta ni Yulo ang nasasabing maaaring nadala lamang ito ng emosyon o stress mula sa kanyang masikip na schedule sa training at kompetisyon. Sa kabila ng kontrobersyang ito, maraming netizens ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ng kampo ni Carlos Yulo. Ang kanyang mga taghanga ay umaasang lilinaw ng ang atleta sa isyu at magsasagawa ng nararapat na aksyon upang maayos ang gusot sa kanyang pamilya. Bilang isang atleta, nagbibigay karangalan sa bansa, marami ang umaasa na ang insidenteng ito ay magsisilbing aral hindi lamang kay Yulo kundi pati na rin sa iba pang kabataang atleta na patuloy nahasa ang kanilang talento. Sa kabila ng anumang kontrobersya, mahalaga pa rin tandaan na ang pagiging isang mabuting tao ay higit na mahalaga kaysa sa anumang medalya o tropeyo. Sa ngayon, hinihintay na publiko ang anumang pahayag mula kay Carlos Yulo upang linawin ang nasasabing issue. Magsisilbing sana paalala ang insidenteng ito sa lahat ng anumang ang ating narating sa buhay. Ang paggalang at pagmamahal sa magulang ay palaging dapat unahin. Kaya naman, abangan natin kung ano ang totoo. Kung totoo bang si Carlos Yulo ang nasa likod ng recording audio, kung siya ba ang tumataas ang boses sa kanyang mga magulang, o kung baka iba na naman ito, baka gawa-gawa na naman ng ibang tao o mga bashers ni Carlos Yulo. Ayon sa kanya, hindi lamang nakasalalay sa mga medalya o malalaking halaga ng pera ang tunay na tagumpay, kundi sa mga pagpapahalaga tulad ng pagpapatawad, utang na loob at pagiging makatao. Ang pagtanggal